mga ka-farming, i-flex ko lang itong ating trellis, dragon fruit trellis type. Ito yung yung mother plant ng ating mga bagong dragon fruits. Dito po yan siya nanggaling. Kasi po noon, bakod lang siya, kahoy. Wala pa kasing budget para sa concrete post. So, ang inilagay namin ay yung mga kahoy na madaling mabuhay. Like ito, bayabas po yan. And ito, Madrid cacao. Ayan. 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 Ano na po ito at 3 years old ng yan po ang 3 years old na dragon fruit. Yung iba pa lang yan, mga bago pa yan. Ito ay 6 months old. Yan. Itong mga ito yung 4-year-old na dragon fruit natin. Pero kaya ganitong itsura niya ay kinating natin yung mga sanga. Nag-massive pruning tayo dito sa ating 4-year-old na dragon fruit. Kasi nga po, last fruiting season noong May, bumigay po itong bakal. Kasi ito, bakal po yan, tubular. Pero wala siyang balot na na PVC. Aray. Wait lang, tanggalin natin. Wala siyang balot na PVC o PVC hose. Kaya madali siyang nabulok at nabali siya. So, bumagsak yung canopy ng ating mga dragon fruit. Kaya, ang ginawa natin, nag-massive pruning tayo. Kaya ganito na ang itsura niya, no? Yan. See? Mababa lang ang nito. Ang height lang nito ay nasa 4 feet. Doon sa may bandang ibaba ay 5 feet lang ang taas. Kayang-kaya natin siyang i-manage sa pag nag-pruning. Ang problema lang, pag humaba yung tangkay ng dragon fruit, talagang sumasayad siya doon. Halos sumayad siya sa lupa. Nahihirapan tayong maglinis doon sa ilalim. Kasi sumasabit tayo dun sa tangkay niya, masakit yung mga tinik. Okay, so mas advisable siguro talaga na sa mga 5 feet, 5.5, mga ganun. Huwag naman masyadong mataas at mahihirapan tayong mag-pruning. Yung mga unwanted shoots na tumutubo, hirapan tayong mag-pruning kasi masyadong mataas. That's all. Happy farming, everyone!